Pag-usapan po natin mga warning signs ng stroke. Ito pa yung utak natin, ito yung model. So pag na-stroke ang isang tao, ito talaga yung kinakatakot kong sakit kasi ang dami talaga mai-stroke. Minsan pag nagkakaedad, high blood, hindi mo talaga maiiwasan, lalo na yung maliliit na stroke. So ito yung utak natin, ito yung nagko-control sa buong katawan, sa lakas, sa nararamdaman. Pag nabarahan ito or dumugo ang isang parte dito, manghihina na tayo. Stroke ang tawag yun. Ito yung utak, brain. So, ito mga stroke symptoms. Ito, paano natin madadiagnose, paano gagamutin ng stroke. Unang-una, iba ang heart attack, iba ang stroke. Para hindi kayo malito. Heart attack, puso eh. Puso ang masakit, puso nagbabara, masakit ang dibdib. Parang dinadaganan. Iba po to, hindi ito pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, stroke. Ang stroke naman, inatake din pero sa utak. Brain attack. Yung utak niya ang nagbara or dumugo. Yan ang nangyari. Ano, stroke. Ang sintomas nga ng stroke, namanhid yung kamay, hindi maitaas yung kamay, papakita ko sa inyo. Dalawang klase ng stroke. May stroke na barado, ito po, ischemic stroke, na barahan yung ugat, kaya namatay itong parte ng utak. Merong stroke na hemorrhagic stroke, dumugo, pumutok o dumugo. Parehong hindi maganda, kahit ano man dyan, depende sa laki. Ulitin natin dalawang klase ng stroke, iba kasi ang gamutan dito. Kaya pag na-stroke kayo, tatanong ng doktor, ano kaya ba ang naging diagnosis? Barado ba, ischemic stroke, or dumugo, hemorrhagic stroke? So pag barado, ito nabarahan siya, may bumara, cholesterol, taba, o anuman, nabarahan siya. Meron din naman dumugo, to. Tapos makikita natin ang difference sa CT scan or MRI. Pag na-CT scan, ang ischemic stroke, yung barado, ganito itsura, may itim. Kulang ng blood supply. Ang laki, malaki, hindi maganda. Hemorrhagic stroke, dumugo, kulay puti yan. Ako, nakakatakot din to. Ang daming dugo ang nilabas. So talagang kalahati paralyzed yung tao. Delikado po yung ganito kalalaki. Bakit tayo very worried sa stroke? Diba? Tulad na sinasabi ko, bago ko bigay yung mga warning signs. Ang stroke kasi, base sa pag-aaral, ang laki ng pinsala doon sa pasyente. Kaya halos lahat sila depressed. Dati malakas, nagagalaw mo kamay mo, napipisil mo, pwede ka tumayo. Pero pa na-stroke, tingnan nyo nangyayari, Doc Lisa. 74% laging masakit. May masakit sa katawan. 80% paralyzed ang kalahati. 70% laging pagod. 50% hindi na makaihi maigi, hindi na makadumi maigi. Dysphagia, hindi makasalita, hindi makalunok. Diba? Spasticity, lagi naninigas yung muscle, yung paa. Diba? So, nakita nyo, from 100%, nabawasan ka ng napakalaki, nadidepress talaga. Pati ang tulog, nasisira. Diba? Kaya kawawa talaga. Kaya gusto natin umiwas o ma-delay yung stroke. Or kung may stroke man, maliit lang. Ito yung kodigo, be fast. Senyales. Number 1, pwedeng nawalan lang ng balance. Minsan may ganun. Medyo maliit na stroke to. Sa may cerebellum. Minsan yung mata, lumalabo, banda rito sa likod. Kung na-stroke itong parte, lumalabo ang mata, parang nabubulag. Yung muka, tumatabingi. Yung salita, nag-iiba. Yung kamay, yung paa, either manhid o hindi maitaas. Hindi maitaas yung isang kamay. Merong mga senyales ng stroke na hindi ganun ka-obvious. Papakita ko. Like ito, nasusuka lang siya. Ito, headache lang. Sobrang sakit ng ulo. Ito, parang hindi lang siyang coordinated. Parang lasing lang maglakad. Stroke na pala. Ito, parang hindi lang mataas o medyo manhid yung isang parte ng katawan. Ito, medyo tumabingi lang, nanlabo mata, mabilis ang tibok ng puso. Ang sintomas ng stroke, hindi pareho sa lalaki at babae. Minsan pareho, minsan nagkakaiba. Pag lalaki, tulad ng sinabi ko, yun ang mga sintomas niya. Pag sa babae, minsan kakaiba Papakita natin, Doc Lisa. Itong 5, mas common sa babae. Sa babae, senyalis ng stroke, pwedeng weakness lang,
pwedeng nalilito lang sila, parang nawawala sila sa tamang, di na nila alam na saan silang lugar kasi nga nabara na yung sa utak. Napapagod, sobrang pagod, nasusuka. Minsan ganito lang ang senyales niya. So, dapat high index of suspicion na stroke ito. Ano ang first aid pag meron na stroke? Siyempre, huwag tayong maniwala doon sa binubusan ng mainit, kung sinasaktan yung pasyente. Basta, gusto natin, komportable muna, higa ng maayos, iluwag yung baro, tingnan yung paghinga, may nakabara ba sa bibig, kung gising ang pasyente. Pag hindi gising, itabingin nyo muna sandali. Diba? Pag nakita nyo, nakabagsak siya, di ba? Na-stroke siya eh. So, i-relax muna natin, ingatan yung leeg. At, ang next step, watch the clock. Dalhin agad sa ospital. Naghahabol tayo ng oras. Emergency. Kasi nga, pag na-stroke, palagay natin na-stroke ng alas 7 ng umaga, dapat within 3 hours, madalas sa isang malaking ospital, kasi kung ischemic stroke yung barado, may bibigay na gamot within 3 hours. Pag binigay yung gamot, clot buster, pwedeng matanggal yung bara. Pwede niyang matunaw yung bara, parang magic yan. Within 3 hours. Actually, hanggang 6 hours pwede pa. Pero mas maganda epekto na within 3 to 6 hours. Pilit nyo dalhin sa malaking ospital, papa-CT scan agad. Kung kaya bigyan ng pampatunaw, medyo mahal lang to. Pero malaking tulong. Okay? Paano iiwasan ng stroke? Ano yung mga risk factors? Siyempre, number 1, high blood. Pag na-stroke, malamang high blood yun. Baka may diabetes, baka mataas ang kolesterol, naninigarilyo siguro, puro matataba, maalat kinakain, tsaka overweight sila. Ito po, parang bulkan yan, no? Karamihan ng nai-stroke, ito po, high blood talaga. Kung lampas 140, 180, puputok. Siyempre, puputok yung ugat. Hindi kaya ng mga ugat natin ng mga 180, 200, delikado po. Sa lakas ng pressure. Gusto natin mababa lang ang BP nyo. 120, 80, hanggang dito lang. Biglang nagalit, di ba? Nagwawala, nagsisisigaw. Sobrang init ng panahon, nakaka-stroke din. O lahat yan, puyat, pagod, inis, galit, inggit, lahat. Di ba? Tapos nagkakaedad, tumatanda tayo, di ba? Lagi nang pag na-stroke, nakakatakot po. So, blood pressure, high blood pressure, high risk for stroke. Ito. Pag ang isang tao may high blood, kumpara sa isang taong walang high blood, ayon sa pag-aaral, mas mahaba ang buhay nung walang high blood ng 5 years. Kaya hindi talaga maganda may high blood. Paano natin maiwasan yung high blood, no? Ito po. Other risk factors, yung atrial fibrillation. Pag abnormal yung tibok ng puso, meron kayong ganitong sakit, kailangan may gamot po dito. Binabantayan talaga to ng cardiologist. Atrial fibrillation. Mabilis magbuo yung dugo. Aspirin, may tulong ang aspirin, depende sa doktor ninyo. Kung possible kayo magka-ischemic stroke o yung magbabara, minsan aspirin ang binibigay. Pero kung dudat natin, baka nagdugo o may bleed sa utak, bawal yung aspirin. Kaya doktor lang magsasabi kung okay sa'yo ang aspirin o hindi. Sa heart attack, pwede ang aspirin. Ito yung mga pagkain na mabuti sa blood pressure, iwas stroke. Ito yung mga bawal at babawasan. Pakita natin, Doc Lisa. Ang pinakabawal sa high blood, kaya nga na-stroke sa high blood, ito talaga. Asin, alat, maalat. Tayong mga Pilipino, 4 times ang alat na kinakain natin sa normal. Kung anong kinakain natin alat, sobra po 4 times than the recommended. Lahat ng sarsa, ng adobo, syempre, di ba? Sinigang, maalat din. So ito, fast foods, bawas. Hindi ko naman sinabi huwag kumain, no? Bawas lang, bawas. Konting bawas, konting iwas. Alak, sigarilyo, junk foods, donut, sobrang tamis, sobrang alat, sobrang mamantika. Ito po, tingnan nyo na lang. Basta maraming gulay, healthy yan. Maraming prutas, bawang, sibuyas. Ito po, saging, pakwan. Lagi ko tinuturo sa inyo. Low sodium yan. Ito po mga healthy. Depende rin sa luto eh. Kung kaya nyo magluto ng siguro suka na lang sa usawan, kalamansi na lang sa usawan, imbis na patis. Paano pa iwas sa stroke? Basic lang po. Huwag magpapataba, regular exercise, high fiber diet, mga gulay, high fiber, low fat foods. Huwag magpapataba, sigarilyo, iwas, at annual check-up.
Pero blood pressure talaga ang number one. Ito mga healthy foods, iwas sa stroke. Ito mga healthy foods, nilagang mani, skim milk, konting mantika lang, kung gusto nyo olive oil or kahit anong mantika, okay lang. Basta konti lang, prutas, wheat bread, gulay, isda, yogurt, at iba pa. Alam nyo naman yung mas healthy at hindi. Ito po. Tapos pag na-stroke na, let's say talagang minalas na stroke na, hindi tayo titigil. Dadalhin sa ospital, may gamutan, at marami sa kanila na di-depress pero pipilit natin mag-recover. Mag-rehab tayo. Within 6 months, pinakamaganda yung recovery. Yung nawala na lakas, na ibabalik within 6 months. Wala pa 6 months, pwede pa. Pero gusto natin yung first 6 months na mula nakahiga, na baldado, gusto natin maiupo, maitayo with walker at makatayo. Pilitin natin. Kasi kung di natin i-rehab, kung di tsatsagaan yung mga exercise, marami akong videos sa anong mga exercise gagawin. Kung di natin ipipilit, lagi lang nakahiga, tsaka baka ma-stroke ulit. Pag na-stroke na isang beses, malaki na yung chance ma-stroke ulit. So, pag na-doble, di nasira yung sa utak, di ba? Gusto natin i-preserve yung utak. So, tuloy-tuloy lang yung rehab, huwag mawawala ng pag-asa para lumakas muli. So, ingat po sa stroke. Sana nakatulong tong video. Tandaan yung high blood. High blood talaga gamutin. Pag hindi makuha sa natural remedies, uminom ng gamot. Maraming mura na generic. Piso lang, 2 piso lang mga maintenance. Mga amlodipine, losartan. Lahat naman to po pwede sa inyo. God bless po.